Matagal nang patay ang asawa ni Lola Salud dulot ng heart attack. 3 dekada na siyang byuda. Kaya mula noon ay ang bunso na lamang nitong si Pedring ang nagpaiwan sa bahay ng matanda. Naging katuwang at nag-aalaga sa kanya buhat noong tumuntong siya sa pagiging isang senior citizen. Subalit 2 taon nang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa, sumunod din sa ama ang bunso na mag-aalaga dapat sa kanya hanggang abutan siya ng pagkawala ng hininga. Mas nauna pa palang babawian ng buhay ang bunso niyang anak na si Pedring. Namatay si Pedring sa aksidente sa motor. Pauwi na sana ang bunso niya galing palengke. Namili kasi ito ng uulamin nilang mag-ina nang magulungan ang lalaki ng hindi inaasahang paparating na truck. Labis ang pagdadalamhati ni Lola Salud ng mga panahong yon. Hindi alam ng may edad na babae kung paano mag-uumpisa ulit. Nawalan siya ng anak sa isang iglap. Diyos ko, Pedring! Bakit mo naman ako iniwan? Bakit ka agad kinuha sa akin? Napakabata mo pa! Wala ka pang asawa! Hindi ko man lang nakita ang apo ko sa'yo, Pedring ko, bunso. Pinipilit siyang patahanin ng 2 anak na sina Roselia at Ome. Ang panganay na si Roselia at ang sumunod dito na si Ome ang natitira na lamang niyang mga anak. Pareho ng pamilyado. Byuda na rin ang anak niyang si Roselia na may 2 maliliit na lalaking anak na kanyang apo. Habang si Ome na pangalawa niyang anak, single dad na. Iniwan ang asawa, sumama sa kabit. May kaisa-isang anak na babae na kanya ring apo. Nang mailibing ang bunso ni Lola Salud na si Pedring, hindi na ito tinantana ng pagkalumbay. Palagi na lamang nakatulala. Wala sa wisyo kapag kinakausap. Sobra namang nag-alala sina Roselia at Ome sa kalagayan ng matandang ina. Kaya mas minabuti ng magkapatid na doon na lang din makipisan sa bahay ng matanda. Kasama ang mga apo nito upang matuwa at malibang si Lola Salud. Tamang desisyon din dahil kinatuwayo ni Lola Salud. Naaliw siya sa 3 niyang mga apong sina Rene at Benedicto na 2 lalaking anak ng panganay niyang si Roselia. At si Magnolia na pinakabata at kaisa-isang babaeng apo sa kanyang pangalawang anak na si Ome. Napaka-cute naman ng mga apo ko. Halika kayo rito, lalaruin ko kayo. Dahil sa mga apo ni Lola Salud, nabura ang lungkot niya sa pagkamatay ng bunso niyang si Pedring. Siya na rin ang nagpresenta sa 2 niyang anak na mag-alaga sa 3 mga apo na makukulit habang nagtatrabaho ang mga ito. Huwag kayong mag-alala sa akin, Roselia, Ome. Malakas pa ako sa kalabaw. Aba, kayang-kaya ko pang kumilos ng mabilis. Ayos lang na iwan niyo ako dito kasama ng mga apo ko. Papaliguan ko sila, bibihisan at pakakainin. Wala na kayong poproblemahin pa sa akin, lalo na sa mga anak niyo habang nasa trabaho kayo. Basta ba bibigyan nila ako ng kasiyahan na mapawi ang lungkot ko. Ako nang bahala sa mga bata. Katulad ng sinabi ni Lola Salud at pangako niya sa 2 anak para sa mga apo nito, maayos na inaruga at inasikaso ng matanda ang 3 bata. Binigyan niya ito ng wagas na pagmamahal, gaya nung maliliit pa lamang sina Roselia, Ome at Pedring. Hindi na nag-alala pa sina Roselia at Ome para sa mga anak. Naramdaman kasi ng mga ito ang pagmamahal ng kanilang ina para sa mga bata. At naalala ng 2 ang pagpapakaina ni Lola Salud sa kanila. Ngunit taliwas naman sa iniisip ni Lola Salud ang nasa utak ng 2 niyang anak. Para ba kasing sa isip ni Lola Salud, minamaliit siya ng 2 anak at tila ba binabawi na ng mga ito ang kanikanyang mga anak. Upang hindi siya maliitin ni na Roselia at Ome na wala na siyang magagawa pa dahil na rin sa pinaglipasan na nga siya ng panahon, gumawa ng paraan ang matanda para kumita pa rin at may iba pa siyang mapaglilibangan.
Gumawa si Lola Salud ng mga kakanin at inalok-alok ito sa mga kalapit bahay. Palaging may bilao sa ulo ang matanda sa tuwing lalabas siya ng bahay. May laman yung samut-saring mga malalagkit na pagkain, gaya ng pichi-pichi, biko, nilupak, at kung ano-ano pa na sarili niyang gawa. Katulong niya rin ang 3 apo sa paggawa nun para mapabilis. Gawain niya na ito mula pa nung kanyang pagkadalaga hanggang sa magkaanak siya. Dahil din sa mga itinitinda niyang kakanin, napag-aral niya ang 3 anak hanggang sa makapagtapos. Subalit nang malaman ni na Roselia at Ome na nagtitinda si Lola Salud ng kakanin, nagalit ang mga ito sa kanya. Matanda na raw siya para sa ganong gawain. Retirado na nga dapat siya sa pagtatrabaho. Kailangan na ring ipahinga ang katawan. Kaso, iginiit ng matanda na kaya pa niya. Doon na sa puntong yun nagpanting ang tenga ni Lola Salud. Sabi ko na nga ba, tama ang iniisip ko. Minamaliit niyo akong magkapatid kayo. Dahil ba sa matanda na ako at wala na akong kakayahang maghanap buhay? Ganun ba? Sinagot siya ng 2 na makinig na lamang sa mga ito dahil para naman yon sa ikabubuti niya. Mga anak ko kayo. Bakit ako pa ang pagsasabihan niyo ng ganyan? Minamaliit niyo ang kakayahan ko? Sabi ko na sa inyo na malakas pa ako sa kalabaw. Kaya hayaan niyo ako magtrabaho para sa mga apo ko. Hindi na sinagot ni na Roselia at Ome ang matandang ina. Binawi na ng kanyang mga anak mula sa kanyang pangangalaga ang 3 apo. Teka, saan niyo dadalhin ang mga apo ko? Ibalik niyo sila sa akin. Huwag niyo silang ilayo. Saad pa ng 2 niyang anak bago umalis, kukuha na lamang sila ng katulong o kasambahay upang alagaan siya. Mas lalo tuloy ng galaiti si Lola Salud. Anong sinabi ninyo? Hindi ko kailangan ng katulong na mag-aalaga sa akin. Ibigay niyo sa akin ang mga apo ko. Ako ang mag-aalaga sa kanila. Sige na! Dahil sa makulit na lola, pinagbantaan siya ng pangalawa niyang anak na si Ome kung ipipilit pa rin ito ang kanyang gusto. Tatawag ito ng staff mula sa Home for the Aged at ipadadampot siya para doon pangalagaan. Bumakas ang takot sa mukha ni Lola Salud. Mas lalong ayaw naman niyang mangyari na ipadala siya sa anawin. Mas mababaliw siya roon sa lungkot. Hindi, huwag. Sige na, kayo nang bahala sa mga apo ko. Mag-iingat kayo. Nag-umapaw ang luha sa mga mata ng matanda. Napaiyak siya ng kalakasan sa narinig mula sa mga anak. Umupo siya ng walang lakas sa bangkito at nag-inarte. Bakit ganun ang 2 anak ko? Simula nang magsilaki, nagbago na sila. Maigi pa sana nung mga bata pa sila. Inosente at ignorante sa mga bagay-bagay. Masaya lang kami. Hindi ako iniiwan. Akala ko kapag malaki na sila, hindi ko na sila poproblemahin. Pero mas malala pa pala. Pinunasan ni Lola Salud ang nangilid niyang luha. Gamit ang tungkod sa isang tabi, kinuha niya yon at uugod-ugod na pumasok sa kanyang silid. Humiga siya sa malambot na kobrekam at doon nagmukmok. Nag-isipang matanda ng kung ano-ano. Kung minsan, nakukuha niyang mag-self-pity. Dahil nga sa may katandaan na, labis niyang dinamdam ang pagsagot ng 2 niyang anak sa kanya. Hindi ba ako mahalaga sa kanila? Bakit nila ako sinasagot ng ganito? Ano ba ako sa kanila? Tau-tauhan na lang. Mga wala silang kwenta. Pedring, bunso. Sana buhay ka pa. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Yung ate at kuya mo, pinabayaan na ako. Kumuha pa sila ng hindi ko kamag-anak para alagaan ako. Hindi ko naman yun kaano-ano. Hindi ko yun kilala. Pedring, bumangon ka na. Puntahan mo na ako dito para alagaan ako. Ayoko sa bagong dadating. Nang dumating ang kasambahay na kinuha ni Roselia at Ome para alagaan si Lola Salud,
Nawalan na ng gana ang matanda sa mga bagay-bagay. Hindi na siya nagkikilos at hindi na rin kumakain. Kahit subuan siya ng katulong, tinatabig niya. Dahil sa pasawayang matanda, pinuntahan siya ni Ome upang kausapin. Kapag hindi talaga siya sumunod, tuluyan na raw siyang ipapadala sa anawin. Nagmatigas ang matanda. Tinaliman niya ng mata ang lalaki. Sige, Ome. Ipadala mo na ako sa anawin. Hayaan niyo na ako doon mamatay. Hindi ba yun naman talaga ang gusto niyo magkapatid sa akin? Panghahamon ni Lola Salud kay Ome. Hindi nakaimik ang lalaki. Tinanong siya kung ano ba ang kanyang gusto upang hindi na siya magmukmok sa lungkot. Ang hinihiling ko lang naman ay yung mga apo ko. Hayaan niyo na ni Rosalia dito sa pangangalaga ko ang 3 mga bata. Mahirap magintindihin yon. Napakamot sa panot na ulo si Ome. Pailing-iling itong umalis para kausapin ang atin nitong si Rosalia. Upang mapasaya si Lola Salud, bumalik ang 3 niyang apong sina Rene, Benedicto at Magnolia. Sa wakas, mga apo ko! Sabay-sabay na tinakbo siya ng 3 bata na tinawag siyang Lola Nanay upang yakapin. Miss na miss ko na kayo. Parehong napangiti sina Rosalia at Ome nang manumbalik ang maaliwalas na kulubot na itsura ni Lola Salud. Simula ngayon, dito na ulit kayo sa akin ha. Sabay-sabay ulit tayong gagawa ng kakanin. Gusto niyo yan, mga apo ko? Sabay-sabay na magiliw na tumugon ang 3. Hinayaan na lamang ni na Rosalia at Ome na samahan ng mga bata ang kanilang lola. Hanggang sa magbinatilyo ang 2 at dalagita naman ang 1. Sa kanyang pangangalaga na nag-high school sina Rene, Benedicto at Magnolia. Habang sina Rosalia at Ome ay kumakayod para sa mga anak. Patuloy na pinadadalhan at sinusustentuhan ng mga ito. Hanggang isang nakakagimbal na pangyayari ang nagbalita kay Lola Salud na kamuntikan na nitong ikinaatake sa puso ang nalaman. Nagpunta ron si Rosalia na humahagulgol. Patay na raw ang ama ni Magnolia na kanyang panggitnang anak na si Ome. Tinambangan daw ng mga holdapper habang pauwi ito lulan sa trabaho. Kinuha yung pera nito maski ang sasakyan, habang ang bangkay ni Ome natagpuan sa talahiban. Tiyak na tinapon ng patay na katawan nito at tinangay ang malaking sasakyan. Sa una hindi pa naniniwala si Lola Salud. Subalit nang puntahan nila sa morgue, doon na siya sinampal ng masakit na katotohanan. Niyakap ng matanda ang malamig na katawan ni Ome na nasa malamig na stainless steel na lamesa. Hindi niya akalain na napakabilis ng buhay sa kanyang 2 anak. Anak ko, sinong gumawa nito sa'yo? Diyos ko, bakit mo inuuna ang mga anak ko? Sinunod-sunod mo naman. Ako na lang ang unahin mo. Ako ang mas matanda, kaya ako ang unahin mo. Nakisabay na rin sa paghagulgol ang unika iha ni Ome na si Magnolia. Ulilang lubos na ang dalagita. Mahigpit na hinagkan ng mga bisig ni Lola Salud ang kaawa-awang apo. Hayaan mo, Magnolia, apo ko maganda. Hindi kita pababayaan. Nandito lang ang lola, ha? Mahal na mahal kita, apo. Kayo ng iyong ama. Iniwanan ni Lola Salud ng halik sa noo ang kanyang anak na si Ome bago niya ipaubaya sa embalsamador. Rinig na rinig sa punerarya ang pag-iyak ng maglola. 1 linggo matapos ang libing ng kanyang anak na si Ome, parang bigla na lang nahilo naman ang anak niyang panganay na si Rosalia pag-uwi. Sinalat ni Lola Salud ang noo at leeg ng babae. Hindi naman ito mainit. Pagdating sa bahay ng matanda, dumiretso si Rosalia sa kusina.
Sumuka ito ng sumuka ng dugo. Hinahagod naman ni Lola Salud ang likuran ng anak habang idinuduwal ang namumuong kulay pula. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Huwag mong damdamin ang pagkamatay ng kapatid mo. Ganon talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa. Hindi pinakinggan ni Rosalia ang pahapyaw na payo ng ina. Sa halip, dumiretso ang babae sa banyo naman. Naririnig ni Lola Salud ang hirap na pagdudumi ng anak. Kinatok niya ang pinto ng CR dulot ng pag-aalala. Anak, Rosalia, ano bang nangyayari sa'yo? Patingin na kaya tayo sa doktor. Baka kung ano na yan. Mapapait ang bawat pag-iri. Tila nga talaga may dinaramdam ang ina ni na Benedicto at Rene. Paglabas ng palikuran, sinabi ni Rosalia sa kanya na kulay itim ang dumi nito na may kasamang dugo-dugo. Nanlaki ang pares na mga mata ng matanda. Kung ganon, kailangan na natin ipacheck up yan, Diyos ko. Walang atubiling nagpunta sina Lola Salud at Rosalia sa klinika. Isinama na rin ang tatlo nitong apo na saktong walang pasok nung araw na yon. Napasapo ng bibig si Lola Salud sa ibinalita ng doktor. May kanser sa dugo si Rosalia. Nasa last stage na raw ang leukemia nito. Marahang tumingin si Lola Salud sa panganay na anak na nakayuko na. May itim sa ibabang talukap na mga mata ng babae. Panakanakang umiling ang matanda. Anak, bakit ganon? Matagal mo na palang dinaramdam yan. Bakit di ka nagpapatingin? Doon na bumuhos ng emosyon si Rosalia sa kanya. Saad nito, na-scam daw siya sa pinagtatrabahuhan. Labis yung dinamdam ng babae, kaya dulot ng stress, nakuha niya ang ganong klaseng nakamamatay na sakit. Hanggang sa lumala ng lumala na hindi siya nagpapadoktor. Ang buong akala niya, simpleng pananakit lang ng ulo at pagsusuka ng dugo at pagtatae. Pambihira, Rosalia. Gusto mo na rin bang sumunod sa mga kapatid mo? Bakit mo pinabayaan ang sarili mo? Wala nang nagawa si Rosalia kundi umatungal ng iyak. Hindi pwede. Kailangan mong labanan yan, anak. Hindi ka pwedeng mamatay. Magpapakimo ka. Lalaban ka para sa mga anak mong sina Rene at Benedicto. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangu-tangu si Rosalia at isinagawa ang pagpapakalbo sa babae. Tumagal ng 6 na buwang pakikipaglaban sa kanser sa dugo ang kanyang panganay. Ngunit sa huli, nabigo itong nabuhay. Hindi na kinaya ng katawan. Labis-labis na nagluksa si Lola Salud na wala nang natira sa kanyang mga anak. Ang tanging nagbibigay na lamang sa kanya ng lakas ay ang mga apong iniwan sa kanya ni na Rosalia at Ome. Di bale, mga anak ko, magkakasama na kayo ng ama niyo dyan ngayon sa kaharian ng Diyos. Pakikamusta na lang ako sa kanya. Rosalia at Ome, ako nang bahala sa mga bata. Bubusugin ko sila ng pagmamahal bilang kanilang lola. Pagkalipas pa ng 10 taon, nakapagtapos sa kuleyo ang 3 apo ni Lola Salud na sina Rene, Benedicto at Magnolia. Nairaos niya ang pag-aaral ng 3. Sa tulong na rin ng pagsusumikap ng mga ito, at tumutulong na naglalako ng kakanin sa matanda. Sobrang proud na proud ang 80 anyos na lola sa mga apo. Napakabilis talaga ng panahon. Kita nyo nga naman Ngayon, may mga disente na kayong trabaho. Dati mga uhugin pa kayong mga apo ko. Naghahabulan ng taya-tayaan. Ay nako, ang sarap balikan ng mga bata pa kayo. Ang kukit nyo pa noon. Nagunita ni Lola Salud ang nakaraan nung maliliit pa lamang ang 3. Ang kukulit niyo pa noon. Napaka-cute niyo talaga. Hala, si Lola Nanay naman. Cute pa rin naman kami ngayong malalaki na kami May himig na pagprotesta ni Magnolia. Tama si Insan Magnolia, Lola Nanay. Bakit? Hindi ba kami cute ngayon?
Segunda ni Rene sa babaeng pinsan. Oo nga po, Lola Nanay. Katunayan, may nakukyutan nga kay Kuya Rene. Pinandilata ni Rene ang nakababatang kapatid na si Benedicto. Napasapo ng bibig si Benedicto nang biglang madulas ang dila nito. Ano ka mo, Benedicto? May nakukyutan sa kuya mo? Wala po, Lola Nanay. May sinabi ba ako, insan? Baling ni Benedicto kay Magnolia. Kasasabi mo lang, di ba? May nakukyutan kay Kuya Rene. Pinapangit ng binata ang mukha upang hindi ulitin ang kanyang sinabi. Ngunit huli na nang may napagtanto si Magnolia. Aha! May girlfriend na ba si Kuya Rene? Naku po, nalintik ka na. Pinanlisikan ng mata ng matanda si Rene. Totoo ba yon, Rene? Napakamot sa batok ang binata. Kasi po, magpapalusot pa sana si Rene, subalit huli na. Ikaw, Rene, ayos lang naman na magkaroon ka ng nobya. Nakapagtapos na rin naman kayo ng pag-aaral. Ang sa akin lang dapat kaya nyo na. May ipon na ba kayo at seguridad para sa magiging anak ninyo? Lola Nanay, girlfriend pa lang naman po . 1 buwan pa lang po kami. Hindi pa naman kami mag-aasawa. Mabuti muna na ganyan lang. Huwag mo munang bubuntisin. Lola Nanay naman. At ikaw, Benedicto? Bakit po, Lola Nanay? Ano pong kasalanan ko? Napapalatak si Lola Salud. Pinitik niya ang kanang tenga nito. Lola Nanay, ano po yun? Hinimas ni Benedicto ang nasaktang tenga. Ginawa mo pa akong bingi. Malinaw na malinaw ko namang narinig ang sinabi mo. Sorry na po, Lola Nanay. Akala ko po kasi pagagalitan niyo si Kuya . Puro ka akala. Magagawa ko ba sa inyo yon? Malalaki na kayo. Parang paslit na napayuko ang binata ng sermona ng Lola. Ikaw ba, Benedicto? May iniibig ka na rin ba? Hala, si Lola Nanay. Wala pa po. Asus, huwag ka na magkaila dyan. Di meron nga. Napaangat ng ulo si Benedicto at tiningnan ng matanda, ang nakatatandang kapatid at ang pinsang babae. Wala pong jowa, pero may pinopormahan po. Kung ganon, huwag kang babagal-bagal. Sunggaban mo na agad para mabigyan mo na agad ako ng apo sa tuhod. Kapwa ng laki ang pares ng mga mata ng 3 apo sa saad na yon ng matanda. Hindi nila inaasahan na manggagaling sa sariling bibig ng matanda ang katagang yon. Hanggang sa bumawi ang Lola Nanay. Kayo naman, binibiro ko lang kayo. Siyempre, kayo lang 3, sapat na sa akin. Kahit di nyo na ako bigyan ng apo sa tuhod, ayos lang sa akin. Ang hiling ko lang naman sa inyo, mapabuti ang sitwasyon ninyo. Maging masaya habang nabubuhay kayo dito sa mundo. Piliin nyo ang maging masaya mga apo, ha? Maikli lang ang buhay. Naglalawa na ang pares ng mga mata ni Lola Salud. Hindi niya mapigilan ang maging emosyonal nang maalala ang mga anak. Kita nyo naman ang mga magulang nyo. Bata pa lang kayo noon, pinawi na agad sila sa akin. Hindi man lang nakagisna ni Rosalia at Ome ang paglaki nyo. Ang pagtatapos ninyo hanggang ngayon na may trabaho na kayo. Habang nalalaglag ang butil na luha sa mga mata, hinahaplos niya ang ulo ng 3 apo. Lola Nanay, huwag ka na pong umiyak. Sigurado naman po ako na kahit wala na po si Tatay at Tita Rosalia dito sa mundo, proud na proud po sila sa aming magpipinsan. Oo nga po, Lola Nanay. Tama si Magnolia. Tsaka, pag dumating ang panahon na magtapos ang buhay namin, tiyak po ako na magkikita rin tayo sa itaas. Marami tayong ikukwento sa kanila. Kila Tito Pedring, pati na rin po kay Lolo Tatay. Hay nako, mga apo ko. Pinunasan muna ni Lola Salud ang mga luha sa mga mata bago nagsalita. Huwag niyo na nga munang isipin ang mga bagay na yon. Wala pa naman tayo sa puntong ganon. Nandito pa tayo sa mundo. Nasisiguro ko rin na ginagabayan kayo ng mga tito at tita nyo at lola sa kabila. At ibinubulong nila tayo sa Diyos na pag-ingatan sa lahat ng pagkakataon. Kaya,
Ipagpatuloy lang natin ang buhay. Pasensya na kung bigla ko silang naalala, mga apo. Okay lang po yun, Lola Nanay. Mahal ka po namin. I love you, Lola Nanay. Balik nga po sa mabango naming Lola Nanay. Masuyong hinalika ng tatlo sa magkabilang pisngi ang matanda. Tinadtad siya ng tatlong apo na mga mapipinong halik na ikinatawa ni Lola Salud. Dahilan upang maibuga at tumilapo ng pustiso nito sa sobrang paghagalpak ng tawa. Tama na, mga apo. Tama na. Pustiso ka. Nahinto sa paghalik sina Rene, Benedicto at Magnolia sa kanilang Lola Nanay nang matabig sila nito. Mga baka, ang pustiso ko, nganapin nga. Nangunguna sa pagsasalita si Lola Salud. Hindi na siya maayos makapagsalita dahil nawala yung pustiso niya sa loob ng bibig. Ano pong sabi niyo, Lola Nanay? Hindi ka po namin maintindihan. Yung pustiso daw ni Lola Nanay nawawala. Tara, hanapin na natin. Balisang-balisa si Lola Salud. Hindi tuloy siya mapakali sa puntong yon habang kinakapa ang labi na nakaumbok. Ilang saglit pa, nahanap na ni Magnolia ang pustiso ng 80 anyos na matanda. Diring-diri naman ang babaeng apo habang hinahawakan yon. Heto na po, Lola Nanay. Nakita ko na, Kadiri. May laway pa kasi. Nga mo nga, Magnolia. Napakunot naman ng noo ang dalaga. Ano po, Lola Nanay? Tawang-tawa naman ang dalawang magkapatid. Sabi ni Lola Nanay, Insan Magnolia, hugasan mo raw ang pustiso niya. Ay, ganun ba, mga pinsan? Oo, nadumihan na kaya yan. Ewan ko sa'yo, tawa pa kayo ng tawa dyan. Bilisan mo na, Magnolia! Ano raw? Bilisan mo raw. Ganun? Sige po, eto na po, sandali lang po. Buisit. Noong araw na yon, masayang-masaya ang tatlo kasama ang kanilang Lola Nanay. Naiibsan din ang stress ni Lola Salud dahil kahit malalaki na ang mga apo, hindi pa rin sila nagbabago. Subalit yun na pala ang huling araw na masaya si Lola Salud sa piling ng tatlong apo. Naging abala sa trabaho sina Rene, Benedicto at Magnolia sa trabaho. Magkakaiba man ang schedule ng tatlo para rin may kasama o bantay si Lola Salud kung minsan ay ang matanda ang naiiwang mag-isa sa bahay na yon. Sabay-sabay ang tatlo na may trabaho. Pero para kay Lola Salud, ayos lang yon. Dahil may napaglilibangan din naman siya habang siya ay mag-isa. Pinapatugtog niya ang radyo sa paboritong istasyon. Nanonood din siya ng telebisyon para hindi mabagot. Kaso, iba pa rin talaga kapag may kasama. Nasasabik din kasi siya sa mga apo. Sa tuwing gabi naman, kapag wala pang umuwi ni isa sa tatlo niyang apo, napapaisip si Lola Salud. Nagsasalita siyang mag-isa at dinaramdam ang mga bagay-bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Mainam pa nung maliliit pa sila, dito lang sila sa bahay. Inaalagaan ko, may kasama ko. Pero ngayon nagsilakihan na, wala na. Mag-isa na naman ulit ako. Sana hindi na sila lumaki. Nang sa ganon, may kasama pa rin ako dito. May nalaglag na butil ng luha sa mata ni Lola Salud. Naudlot lang ang kanyang pag-iyak nang may dumating na isa sa mga apo niya galing sa trabaho. Lola Nanay, nandito na po ako. Lola Nanay! Agad na bumangon si Lola Salud mula sa pagkakahiga. Sinalubong niya ang apo at nagmano muna ito sa kanya. Rene, kaawaan ka naman ng Diyos. Sandali lang ha, apo. Ipaghahain lang kita ng Teka, Rene, apo? Sino yung babaeng kasama mo? Napalingon si Rene sa itinuro ng matanda. Magiliw na ipinakilala naman ng binata ang kanyang girlfriend. Nga po pala, Lola Nanay. Heto po pala ang girlfriend ko.
Si Hilary po. Nagmano rin si Hilary sa kanya. Ganun ba? Ang ganda naman pala ng nobya mo. Kawaan ka rin ng Diyos, anak. Oo nga po pala, Lola Nanay. May sasabihin po pala ako sa inyo. Ang ibig kong sabihin, kami po ni Hilary. Nangangatalang lalamunan ni Rene na nagsabi sa kanya. Nahiwagaan naman si Lola Salud sa kung anong ibig pakahulugan ng apo. Ano nga ba yon, Rene? Tiningnan muna ni Rene si Hilary na may pag-aalinlangan bago bumuga ng hangin mula sa baga. Tsaka isiniwalat kung ano ang gustong sabihin. Magpapakasal na po kami ni Hilary. At sa susunod na buwan na po yun magaganap. Ano? Gulat na gulat ang matanda sa inanunsyo na yon ni Rene. Bakit? Mukhang napakabilis naman yata niyan. Lola Nanay, kasi po, buntis po si Hilary. 2 buwan na po siyang nagdadalang tao. At ako po ang ama. Ano? Nadoble pa ang gulat ni Lola Salud mula sa naunang sinabi. Hindi ko naman ginusto ito, Lola Nanay. Kaya lang po... Ay nako! Bakit mo agad binuntis? Di ba po, sa inyo na rin po nang galing na gusto nyo na rin magkaroon ng apo sa tuhod? Ayan na po, biglang sinampal ni Lola Salud si Rene. Abay, loko ka pala eh. Pinawi ko rin naman agad ang sinabi ko na yun sa inyo, hindi ba? Sabi ko, kayo lang ng mga apo ko, sapat na. Kabata-bata mo pa, makakalimutin ka na. Naipayata kita eh. Lola Nanay, sorry na po. Nangyari na po eh. Sana naman po tanggapin nyo na itong dinadala ni Hilary. Kinuha ni Lola Salud sa isang sulok ang kanyang tungkod. Inambaan niya ang 2 ng manipis na kahoy na yon. Sabay sibat ng 2 magkasintahan sa silid na yon ng matanda. Ayan, sige. Matakot kayong 2. Kagawa-gawa pa kayo ng milagro dyan. Aba, wag ka munang magpakita sa akin, Rene, ha? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Isama mo na yung nobya mo. Mga makakate! Walang ganang napaupo sa kobrekama si Lola Salud. Napabuga siya ng hangin sa labis na galit sa nalaman. Ako naman, bakit ka gumawa-gawa ng kababalaghan, Rene? Di kalaunan, sabay namang umuwi sina Benedicto at Magnolia. Kinausap siya ng 2 apo ng masinsinan tungkol sa pagpapalayas niya kay Rene. Lola Nanay, bakit niyo naman po pinalaya si Kuya? Ang kuya mo kinugulat ako. Magpapakasal na daw agad. Isa pa, buntis yung babae. Hilary raw ang pangalan. Ayaw mo po nun, Lola Nanay? May magiging apo na po kayo sa tuhod. Nako, Magnolia, isa ka pa. Sinabi ko naman, kayo lang sapat na. Lola Nanay, nangyari na po eh. Tsaka wala pong kasalanan yung batang dinadala ni Ate Hilary para sa galit nyo. Oo nga po, Lola Nanay. Sabik na rin po kayong magkaroon ng bata dito sa bahay, di ba? Gusto nyo pa nga po yung cute, di ba? Napadila pa si Magnolia sa sinabi nito. Isipin mo po, Lola Nanay, kapag nagkaroon na ng bata dito, may kasama na po ulit kayo. Hindi na po kayo malulungkot. May mapaglilibangan na po kayong bagong apo. Habang nasa trabaho po kaming magpipinsan, ayaw niyo po ba yun? Napaisip si Lola Salud sa inihayag ni Magnolia. Tama ito. Isa rin kasing blessing para sa kanya na magkaroon at matunghaya ng apo niya sa tuhod. Ang bagong magiging henerasyon galing sa kanya. Kayo talagang mga apo ko. Pinagtutulungan niyo na ako. Alam niyo naman sa sarili niyong mali talaga yon. Bumuntong hininga si Lola Salud at nagbigay ng hatol. Ay, sige na nga. Payag na ako ikasal si Rene. Alang-alang na rin sa magiging apo ko sa tuhod. Dahil sa kanyang desisyon, mahigpit siyang niyakap ng 2. Saka nagpasalamat. Ayos, magiging tita na ako. Ako rin, tito na. Nako, kung buhay lang ang mga magulang ninyo, sasabihin din nila magiging lolo't lola na sila. Pinapasok ni Lola Salud sa buhay niya si Hilary, ang ganap at legal ng asawa ni Rene. Matapos ang nasabing kasal,
Sa halip na bumukod, sa poder pa rin ng lola nanay ni Rene tumira ang mag-asawa. Hanggang sa makapanganak si Hilary. May bago na muling mapaglilibangang bata si Lola Salud. Kagaya niyo siya mga apo. Nung mga bata pa kayo, napaka-cute. Maingat na pinisil-pisil ni Lola Salud ang pisngi ng babaeng anak ni na Rene at Hilary. Tuwang-tuwa siya sa sanggol na kalong-kalong niya. Tapos kapag lumaki magmamaktol. Bumaling si Lola Salud kay Magnolia. Anong sinabi mo, Magnolia? Wala po. Sabi ko po, ang cute-cute po ng baby na yan. Sus, ang cute-cute ni baby Renery, oh. Nakipisil na rin si Magnolia sa pisngi ng sanggol. Kuya, sa atin pa rin naman kay titira, no? Dito kay Lola Nanay? Tanong ni Benedicto sa kanyang kuya Rene. Oo naman, wala pa kaming alam kung saan kami titira nitong asawa ko eh. Tsaka na kapag may nakita na kami. Ayos, magkakasama pa rin tayo. Oo, itong si Ate Hilary mo makakasama din ni Lola Nanay kapag wala tayo sa bahay para magtrabaho. Nahinto sa paglalaro si Lola Salud sa apo sa tuhod na kalong-kalong nito, saka bumaling sa asawa ng apo na si Hilary. Apo, Rene, siya ang makakasama ko sa bahay? Opo, kayo ni na Baby Renery. Siya na rin po ang magbabantay at mag-aalaga sa inyo. Di ba, honey? Nakakalokong ngumiti ang asawa ni Rene. Tila ba may ibig ipakahulugan. May kutob namang hindi magandang matanda at humindi siya sa apo. Ayoko, Rene. Hindi pwede. Ha? Lola Nanay naman. Mabait po si Hilary. Maaalagaan ka po niya ng gusto. Kilala ko po ang asawa kong ito. Dati na po siyang kasambahay bago ko po siya nakilala. Pinakamasipag na babaeng nakilala ko. Alam lahat ang gawaing bahay at nagkukumpunit nag-aayos rin ng mga sirang kagamitan. Wala na po kayong hahanapin pa kay Hilary, Lola Nanay. Lahat na po nasa kanya. Kaya pumayag na po kayo. Lumapit sa kanya si Hilary at tinapik-tapik siya sa kaliwang balikat. Ayon sa babae, hinding-hindi daw siya nito pababayaan at saka pagsasabayin pang alagaan at bantayan kasama ang apo sa tuhod na si Renery. Huminahon naman si Lola Salud. Nabura ang takot niya sa dibdib. Oh, di ba sabi ko sa inyo, Lola Nanay? Mapagkakatiwalaan ang asawa ko. Lola Nanay, hayaan mong ipakita ni Hilary kung anong kaya niyang gawin para sa inyo. Oo nga po, Lola Nanay. Makikilala niyo rin po si Ate Hilary kapag matagal-tagal niyo na po siyang nakakasama. Hindi na umangal si Lola Salud. Pumayag na siya na ang asawa ni Rene ang makakasama niya sa bahay. Para na rin makasama niya ang apo sa tuhod na si Renery, na noon pa lamang ay tuwang-tuwa na siya. Sa una naging maganda ang pakikitungo ni Hilary sa matanda. Todo alaga ito, pagsisilbi at kung ano-ano pa. Pero nang tamaan na ng Alzheimer's disease si Lola Salud, nagbabago na ang pakikitungo ng asawa ng kanyang apo sa kanya. Bigla na lamang lumitaw ang pagiging makakalimuti ng 80 anyos na babae nang makalimutan niya ang pangalan ni Hilary. Kahit simpleng bagay kung saan niya inilagay, nakakalimutan niya agad. Kapag magkukwento, paulit-ulit na lang. Doon na nayamot si Hilary kay Lola Salud at umikli ang pisi ng pasensya. Sinasaktan na ng misis ni Rene ang matanda. Pinagbabantaan na kapag magsusumbong sa anak, papatayin daw siya. Nanatiling tahimik ang may edad na babae, ngunit sinabi niya rin yun sa apo nang bumalik sa pagiging matino ang isip. Apo, Rene. Yung asawa mo sinasaktan ako. Tulungan mo ako. Palayasin mo ang asawa mo rito, Apo. Ayoko na siyang makasama. Lumukot ang mukha ni Rene at tinanong ang asawa. Subalit itinanggi yun ni Hilary at binaligtad pa ang matanda. Sinulsulan ito ng babae na gawa-gawa lang yun ni Lola Salud dahil may mental illness na siya dulot ng katandaan. Lola Nanay, huwag mo namang siraan sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko yan eh. Dito lang siya ha. Huwag ka na mag-imbento ng kwento. Ako ba rin hindi mo mahal bilang lola mo? Bilang lola nanay mo, ha?
Malinaw na narinig ni Lola Salud ang pagbuntong hininga ni Rene. Mahal na mahal po kita, Lola Nanay. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ito para hindi na kayo magtalo pa ni Hilary. Wala kang respeto sa akin eh. Hindi mo na ako ginagalang. Sinasaktan nga ako niyang asawa mo. Hindi mo lang alam kahapon nung inutusan ko lang yung babae niya na itapon yung ihi ko sa arenola. Imbis na sundin ako dinabugan pa ako. Ang masaklap pa, yung ihi ko sa arenola isinaboy sa akin. Napakawalang yata talaga niyang asawa mo. Dinuro ni Lola Salud si Hilary. Subalit panay lang ang iling ng babae at patuloy pa rin siyang binabaligtad sa apo. Dagdag pa nito na nasisiraan na siya ng bait. Naawang hinaplos ni Rene ang puting buhok ng matanda. Lola Nanay, naintindihan ko po kayong ayaw nyo dito si Hilary. Pero walang mag-aalaga sa inyo, sinasabi ko po sa inyo. Ikaw ang hindi makaintindi sa akin, Rene. Mas pinaniniwalaan mo yung misis mo kaysa sa akin. Inilingan na lamang ni Rene si Lola Salud at iniisip na nasisiraan na siya talaga ng ulo. Mabuti pa, Lola Nanay, magpahinga na po kayo sa kwarto nyo. Hilary, ihatid mo na si Lola Nanay sa kwarto niya. Hindi, ayoko. Ayoko sa babae yan, ayoko. Pinandilata ni Rene ang lola nito, sabay maagap na hinigpitan ng pagkakahawak sa braso ng matanda. Ayaw mong sumunod, Lola Nanay? O gusto mong ipadala kita sa anawin, ha? Gigil ang pangang saad ni Rene sa kanya. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Lola Salud sa ipinakita ng apo sa kanya sa ganong asta. Rene, hindi ko akalaing magkakaganyan ka, Apo. Wala nang maraming satsat, Lola. Sumunod ka na lang kay Hilary. Or else, mapipilitan ako sa gusto ko. Maliwanag? Giit pang saad nito sa kanya. Naiiyak na lamang si Lola Salud sa ipinakitang kagaspangan ng ugali ni Rene. Takot na nanginginig ang matanda, ngunit wala siyang nagawa kundi alalayan siya ng demonyita nitong asawa. Napapaingit na lamang si Lola Salud habang masakit na hinahawakan siya ng commander ng apo. Hindi niya akalain na ang asawa lang pala ni Rene ang makakasira sa samahan nilang maglolola. Isang araw pa, nang hindi pa madapuan ng antok si Lola Salud sa kwarto, narinig niya sa kabilang silid na nag-uusap ang tatlong apo tungkol sa kanya. Halos madurog ang puso niya nang maigi niyang mapakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Siguro nga, kailangan na nating dalhin si Lola Nanay sa Home for the Aged. Mas iigi siya doon kaysa dito. Pero much better, sa mental facility. Nasisiraan na talaga siya ng bait Kasi itong asawa ko, sinisiraan niya. Nagsusumbong ng kung ano-ano sa akin hindi naman ganun si Hilary. Pero kuya, mas kilala natin si Lola Nanay. Bakit natin siya isusurrender sa iba? Oo nga, Insan Rene. Kawawa naman si Lola Nanay kapag ganun. Bahagyang natuwa si Lola Salud nang magkampihan sina Benedicto at Magnolia at ipinagtanggol siya kay Rene na tiyak siyang sinusulsulan na ng asawa. Basta ako, yun lang naman ang suggestion ko. Tsaka, malapit na ring mamatay si Lola Nanay. Kapag nangyari yun, dito na kami titira ni Hilary. Ipapalipat ko sa pangalan ko ang bahay na to. Tutal, ako rin naman ang matanda sa inyong dalawa Tinignan ng masama ni Benedicto ang kanyang kuya dahil sa sinabi nitong yun. Kuya naman, pinapatay mo na agad si Lola Nanay buhay pa nga. Anong klase kang apo? Tanggapin na lang natin, Benedicto, na dun din naman papunta ang Lola Nanay. Yun ang realidad ng buhay. Pakiramdam ko malapit na siyang mawala. Mabuti lang na makasiguro tayo. Ako na ang aayos ng lahat-lahat kay Lola Nanay. SSS, St. Peter, or maybe death certificate. Total, yun din ang gusto ni Hilary. For our security ba? Hindi na rin nakapagtimpi si Magnolia at inilabas na rin kay Rene ang hinaing nito. Mas pipiliin mo pa ba ang asawa mo kaysa kay Lola Nanay, Insan? Oo naman, asawa ko yun Si Lola Nanay ang nagpalaki sa atin. Nahihibang ka na ba? Di ko naman nakakalimutan yon. Kaya nga inihahanda ko na ang lahat para kay Lola Nanay oras na mawala siya.
Ayaw nyo ba nun? Ako na nga ang sasagot sa lahat eh. Hindi makapaniwalang napapailing na lamang sina Magnolia at Benedicto sa pasyang yun ni Rene. Ngunit sa kabilang banda, napapaisip na rin si Benedicto na may punto ang kuya nito. Magnolia, tama nga si kuya. Ano ka mo, Benedicto? Matanda na si Lola Nanay. Marahil, nagiging mabigat na rin siya sa atin. Naalala mo nung nakaraan? Nakakabasag na siya ng mga pinggan kapag naguhugas siya. Nakalimutan niya rin minsan kung anong pangalan niya. At heto pa, yung minsan niya nang nagawa, pinauulit-ulit niya. Tingin mo ba normal pa yun? Napayuko na rin si Magnolia at tila malalim na napaisip. May point ka nga, Insan Rene. Pero kailan natin dadalhin si Lola sa Home for the Aged? Isang mabigat na hininga muli ang pinakawala ni Rene. Sa lalong madaling panahon. Gusto naman natin siyang mapagaling agad, di ba? Nagtanguan sina Benedicto at Magnolia. Tumpa ka dyan, kuya. Kaso, mamimiss natin si Lola Nanay kung ganon. Kung wag na lang kaya. Hindi pwede. Basta ipaparehab muna natin siya tsaka natin siya dadalhin sa Home for the Aged. Maliwanag ba? Walang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod. Mas nakakatanda si Rene kina Benedicto at Magnolia. Ang lalaki ring yon ang nasa husto ng pag-iisip. Kaya kusa na lamang sumunod ang dalawa. Bumalik si Lola Salud sa pagkakahiga. Nangihina siyang umulo sa unan habang inirerehistro sa utak ang pasya ng 3 apo. Hindi ito maaari. Dadalhin ako ng mga apo ko sa Home for the Aged. Ayoko po. Hindi ako papayag. Ayoko. Hindi na nakatulog si Lola Salud nung gabing yon hanggang sa sumapit ang madaling araw. Hindi na hinintay pa ng matanda na tumilaok ang manok. Bumangon na siya at kinuha ang kanyang tungkod bilang agapay niya sa paglalakad. Maingat siyang hindi gumawa ng ingay. Lumabas siya ng bahay noon. Lalayas na lamang si Lola Salud kung may balak palang ipadala siya ng mga apo sa Home for the Aged. Di bali na kung saan mapadpad. Ayaw lang niyang ipamigay siya ng mga apo sa bahay ampunan ng mga matatanda. Naglakad ng naglakad si Lola Salud kung saan-saan. Sa madilim na kalye o kalsada. Malayo sa bahay kung saan nakatira ang 4 na apo at isang ahas sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglayo, doon lang pumitik sa isip ni Lola Salud na kailangan niya ang mga apo. Nagbago agad ang isip niya. Miss na niya agad ang mga ito. Teka, babalik ako sa amin. Hindi pwede to. Kailangan nila ako. Kailangan ako ng mga apo ko. Pagtalikod ni Lola Salud, napakamot siya sa bunbunan nang biglang hindi naging pamilyar sa kanya ang daan pa uwi. Burado na sa isip niya ang daang yon na ikinakunot ng ulo niya. Sandali, hindi ko maalala kung saan yung sa amin. Ay, pambihira. Hindi ko maalala. Napaupo si Lola Salud sa gutter. Hingal na siya sa pagod. Nasaan na ba ako? Anong lugar ito? Ay, Panginoon ko, tulungan mo akong makabalik sa mga apo ko. Naliligaw na yata ako. Hindi na nakayanan ng matanda ang bugso ng damdamin. Umiyak na lamang siya ng mga sandaling yon. 5:00 na ng madaling araw. Puro puting hamog pa ang masisilayan sa buong paligid. Tinambol ang puso ni Lola Salud at nahinto sa pag-iyak nang makarinig ng alingas-ngas sa kung saan. Sino yan? Alertong nagpalingalinga si Lola Salud. Iginala niya ang kanyang malikot na paningin. Kahit nasa ganong edad na, hindi pa rin siya tinatabla ng katarata. Matalas din ang kanyang pandinig. Puro gulay lamang kasi ang kinakain niya, kaya hindi tinatabla ng reflexes niya ng sintomas ng katandaan. Lumabas ka dyan! Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natatakot sa'yo!
Matapang na hamon ni Lola Salud sa kung sino man yun. Hanggang sa may biglang sumulpot na nilalang mula sa puting hamog. Saksi siya sa papalapit na bulto ng tao sa kanya. Nabahag ang kanyang buntot at kinain yata ang sinabi niya kanina. Ilang saglit pa, iniluwa noon ang tao. Isang matandang lalaki na sa palagay niya'y nasa 60 na ang edad ang tumambad sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang matandang babae nang lapitan siya nito. Sino ka? Ikaw ba yung kumakaluskos kanina? Natawa ang matandang lalaki, tinulungan na siya nitong itayo. Inabot din ito sa kanya ang matigas niyang tungkod. Tawagin mo na lang akong Helio. Ikaw, anong pangalan mo? Helio, ikaw pala. Ako nga pala si... Biglang natigilan si Lola Salud nang hindi niya na maalala maski ang kanyang pangalan. Anong pangalan mo? Pag-ulit na tanong ni Tatang Helio sa kanya. Salome, Saluyot, Salde. Hindi ko matandaan. Napakamot na lamang ulit sa bumbunan ang makakalimuting matanda. Tinawanan siya ni Tatang Helio. Sige na, wag mo nang alalahanin kung anong pangalan mo. Mahal. Yan na lang ang pangalan mo simula ngayon. Mahal? Salubong ang kilay na ulit ni Lola Salud sa matanda. Oo, Mahal. Nangingiting na mula ang magkabilang pisngi na wika ni Tatang Helio kay Lola Salud na may ibig pakahulugan sa ibinigay nitong pangalan sa kanya. Saglit lang mahal. Bakit ka ba nandito? At bakit ka pagala-gala? Muli ulit na pahilamo sa kulubot na mukha si Lola Salud. Hindi niya talaga mawari kung bakit. Hindi ko rin talaga alam. Ano nga ulit ang pangalan mo? Naniningkit ang mga matang tanong ng matanda sa may edad na lalaki. Helio. Ayun, Helio pala. Aywan ko ba kung bakit nandito ako sa lugar na to? Ikaw ba? Baka alam mo kung bakit ako nandito. Napatawa muli si Tatang Helio. Hay nako, mahal. Magkausap tayong dalawa. Ay, teka nga, saglit. Bakit ba mahal ang tawag mo sa akin? Mag-asawa ba tayo? Nanlaki ang pares ng mga mata ng matandang lalaki. Siguro yun na ang pagkakataon nito na ibahin ang alaala ng lihim nitong hinahangaan. Oh, kasi nga, mahal ang pangalan mo. Ganun ba? Di mag-asawa nga tayo. Buong galak na napatango na lamang si Tatang Helio na napapakamot sa panot nitong ulo. Kung hindi mo matandaan kung saan ka umuwi, pwedeng iuwi na lang kita sa amin. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo, Helio? Di ba nga mag-asawa tayo? Ay, paumanin. Pasensya na. Matanda na rin. Nag-uulyanin na. Inalalaya ni Tatang Helio si Lola Salud papunta sa ratrat nitong bahay di kalayuan. Dahil sa madaling araw pa lamang, nakakarinig sila ng samut-saring tunog sa paligid na nagpapataas ng kanilang mga balahibo. Alulong ng mga ligaw na aso at ungol na magkapareha kung saan. Sa kabila ng naririnig nilang kababalaghan sa lugar na yon, hindi yun binigyan ng pansin ng dalawang matanda. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Mabagal man, pero nakakausad. Pagkarating sa bahay na yari sa kinayas na kawayan at lata ng gatas, pinaupo siya ni Tatang Helio sa papag. Sinabihan siya na huminga ng malalim. Pinanatag nito ang kalooban niya. Inobserbahan naman ni Lola Salud ang buong paligid. Nagtataka tuloy si Lola Salud sa mga nakikita niya. Helio, ano nga yung mga palamuting bote na yan? Para saan ba yan? Isinuot muna ni Tatang Helio ang pulang bandana bago nito ipinaliwanag ang kanyang nakita. Ayan ba? Ginagamit ko ang mga yan sa panggagamot. Panggagamot? Bakit? Albularyo ka ba? Oo,
Salud, mahal. Manggagamot ako sa lugar na ito kung saan ka napadpad. Mas lalong nahiwagaan si Lola Salud sa itinugon sa kanya ni Tatang Helio. Teka, naguguluhan ako. Hindi ba mag-asawa tayo? Ibig bang sabihin nito, alam ko na ito noon pa man, na marunong kang manggamot? Kung ikaw ay albularyo, ano ako? Manggagamot din ba ako kagaya mo? Hindi nakasagot si Tatang Helio. Iniisip ng matanda kung ano ang pwede niyang gawing kwento para kapanipaniwala sa kanya na yon ang kanyang katauhan. Oo. Masahista ka nga dati. Talaga? Sige nga, halika nga rito. Hihilutin kita. Susubukan ko ang mga kamay ko kung saan ay pasagawaing masahista. Tinanggihan agad ni Tatang Helio si Lola Salud at gumawa na lamang ng palusot nang sa gayon hindi siya mabuko na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ay, tsaka na mahal. Marami pa akong aasikasuhin. Kukulamin ko pa yung Hillary. Tuturuan ko rin ng leksyon ang apo mong si Rene. Ano ka mo? Wala. Magpahinga ka na dyan. Bukas maaga pa tayo. Bukas? Oo. Maaga? Oo. Abay, malapit nang magliwanag ah. Sinunda ni Tatang Helio ang kanyang tinuro nang lilitaw na sa pagitan ng dalawang bundok ang malaking araw. Napahilamos ng mukha ang matandang albularyo. Ay, buang. Esensya na. Tinatabla na rin talaga ako ng katandaan. Ayos lang, Helio. Wala naman kasi sa mukha mo ang matanda. Ang kisig-kisig mo pa rin at ang lakas-lakas. Pansin ko rin nga na mabilis ka rin kumilos. Ano bang sikreto mo? Hindi na ibinuka ni Tatang Helio ang bibig. Nag-asikaso na lamang ito sa palayok. May kung anong inilagay mula doon. At nagsalansa ng bote na naglalaman ng iba't ibang kulay ng langis sa panggagamot. Matulog ka na lang dyan, mahal. Kulang ka pa sa tulog eh. Hayaan mo. Babantayan kita. Tinitigan siya ni Tatang Helio ng mata sa mata. Biglang nagkaroon ng kuryente sa pagitan ng matandang babae at matandang lalaki. Napaiwas ng tingin si Lola Salud kay Tatang Helio. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan, Helio. Tinatamisan mo na ang ngiti mo sa akin eh. Bakit? Kinikilig ka na ba? Hindi. Yung mga mata mo kasi namumula. Ano? Kinuha ni Tatang Helio ang bilugang salamin at sinipat ang itsura. Kinabahan ito bigla na baka malaman niya ang sikreto ng albularyo. Ikaw yata ang kailangan ng tulog. Puyat na puyat ka pa yata sa kagagawa ng langis. Hindi mahal. Ganito lang talaga ang mga mata ko. Ay sus, tabihan mo na lang ako dito. Sabay na tayong matulog. Gusto ko nang may kayakap. Napataas ang kaliwang kilay ni Tatang Helio sa paanyaya ng babaeng iniibig. Ganon? Gusto mo kong yakapin? Oo, bakit? Anong mali siya mag-asawa naman tayo, hindi ba? Parang sasabog na sa pagiging kulay kamatis ang magkabilang pisngi ni Tatang Helio. Walang atubili itong pumayag. Sige. Ihinto ko muna itong ginagawa ko. Tsaka na yan, inaantok na ako. Eto na nga, mahal. Sabik na akong mayakap mo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tatang Helio. Sumampa na ito sa papag at tinabihan si Lola Salud. Hinayaan ng matandang lalaki na balutin siya nito ng mga bisig. Nakaramdam ng abnormal na pakiramdam ang albularyo. Yun na ang pinakaaasam ng Ginoo. Ang mayakap ng iniibig nito. Atin ang maituturing ni Tatang Helio si Lola Salud noong mga bata-bata pa ang Ginoo. Sa kabila ng 6 na taong agwat ng edad ng dalawa, hindi yun nakahadlang upang lihim na kahangaan ang matandang babae. Sa ganda niya at karisma noong kabataan, sino ba namang hindi hahanga sa kanya? Tinangkang manligaw ni Tatang Helio kay Lola Salud noon.
Subalit tinanggihan nito ng may edad na babae dahil nga nakababatang kapatid lamang ang turing niya sa may lahing albularyo. Dinamdam ni Tatang Helio ang sakit na pag-reject o pagbasted sa kanya ni Lola Salud. Kaya mas pinili na lang din itong maging binatang matanda. Kung hindi rin naman ito makakatuluyan si Lola Salud. Gayong may mga anak na't apo, umaasa pa rin si Tatang Helio na magtatagpo ang landas ng dalawa. Hanggang sa dumating na nga ang tsansa ng matandang albularyo. Nang magawi si Lola Salud sa lugar nila na may lahi ring mangkukulam at nagpapalit anyo tuwing kabilugan ng buwan. Oo, bukod sa may lahing mangkukulam si Tatang Helio, nananalaytay din dito ang dugong aswang. Kaya naman, mabilis pa itong nakakakilos at medyo matalas pa ang pag-iisip. Nalaman din ni Tatang Helio sa palayok kung anong nangyari kung bakit nasa lansangan at palaboy-laboy na lamang si Lola Salud. Nakita nito ng malinaw ang senaryo na balak ngang ipadala si Lola Salud ng mga apo sa Home for the Aged. Nang sa gayon, maproteksyonan at mapangalagaan ng maayos. Hindi kaya ni Tatang Helio masaktan ang lihim na iniibig. Kaya ito na ang nagkusang kumupkop sa matanda. Dahil yun din naman ang plano nito, ang mapalapit kay Lola Salud. At nagtagumpay nga si Tatang Helio. Balak na lang din itong gawin ang parusahan ang apo nitong si Rene at ang asawang si Hilary. Nang sa gayon, mapagtanto ng mga ito ang pagkakamaling ginawa nila sa matandang babaeng kanya pa ring napupusuan. Naunang nagising si Tatang Helio, habang humihilik pa rin si Lola Salud. Hinaplos nito ang namumuting buhok ng matanda, saka pinatakan ng halik sa noo. Hayaan mo, mahal. Ipaghihiganti kita mula sa mga apo mo. Kinawawa ka nila. Hindi man lang nila naisip kung anong nararamdaman mo. Sisimulan ko na ngayon. Tinungo ni Tatang Helio ang mga palamuting garapon na ginagamit nito sa pangungulam. Kinuha ng batikang albularyo ang 4 na iba't ibang kulay ng bote. Lila, pula, dilaw at berde. Lumabas ito ng bahay. Tinunto ng malawak na bakuran. Sa malambot na bahagi ng lupang yon, nagukay si Tatang Helio. Nang makuha na ng albularyo ang tantsadong hukay, inilagay nito sa hukay ang 4 na garapon. Pagkatapos ay tinabunan. Dinasalan niyo ni Tatang Helio. Sinambit ang pangalan ng bibiktimahin nito mula sa makapangyarihang pangungulam. Inumpisahan na nitong pahirapan si Hilary at ang 3 apo ni Lola Salud. Hanggang sa makarinig sila ng mga pagtangis at daing na nagdurusa. Kuya, ano to? Ang kati-kati! Nagkukulay berde ang balat ko! Yung mukha ko naman ang kati. Teka, nagkakagalis na yung mukha ko. Kulay violet na. Humingi na rin ng tulong si Hilary na umaalingaw-ngaw na rin ang tinig. Sumasakit na ang ari nito. At mula sa pangbabaeng hiwa ni Hilary, may lumalabas sa butas no na kulay dilaw na likido. Tawag ito ng tawag sa pangalan ni Rene. Teka lang, asawa ko. Yung ari ko rin sumasakit eh. Aray ko, may lumalabas na likido. Aray ko, sobrang sakit. Ano ba to? Ang lagkit. Nagkukulay pula ang ihi ko. Diyos ko po, aray ko! Aray ko! Hindi pinapansin ni Tatang Helio ang mga pagdaing ng kinukulam nito. Sa pagdilat ng albularyong may alam sa itim na karunungan, biglang nagdilim ang mga mata nito habang bumubuka ang bibig. Latin na salita ang lumalabas sa bibig nito. Kung sino ka mang sumasalbahe sa amin, maawa ka naman oh. Huwag mo na kami pahirapan. Wala naman kami ginagawang masama sa'yo eh. Boses ng pagmamakaawa ni Magnolia. Hindi pa rin tinabla ng pagkahabag ang albularyo.
Nagpatuloy ito sa kakausal ng alam nitong itim na karunungan. Bumalasik pa ang itsura ng matanda. Pinagdiinan ang bawat kataga. Aray ko! Maawa ka naman sa amin! Sobrang katina! Kung sino ka mang tumatarantado sa amin ng misis ko, kapatid at pinsan ko, pagbabayaran mo to! May karma ka rin! Aray! Tumigil sa kakausal ng lengguaheng Latin si Tatang Helio nang magpanting na ang tenga nito sa sinabi ni Rene. Kayo ang tumigil dahil hindi na kayo naawa sa lola nyo! Umalingaw-ngaw ang boses na yon ng matanda sa buong bakuran. Napamaang ang mga binibiktima nito sa pangungulam. Sino kang matanda ka? Bakit mo alam ang tungkol sa lola nanay namin? Aray, ang kati! Ikaw ba ang dumukot kay lola nanay namin? Kaya siya biglang nawala dito, ha? Nasaan na si lola nanay? Ibalik mo na siya sa amin kung sino ka mang animal ka! Aray ko po! Yung aray ko! Tumalim ang pares na mga mata ni Tatang Helio. Napakuyong pa ito ng kamao. Hindi nyo na siya makikita pa! Mga walang hiya kayo! Ibinigay ni Salud ang lahat sa inyo. Pero ano? Ano pang igaganti nyo sa kanya? Dadalhin nyo siya sa home for the aged? Nasaan ang mga puso ninyo? Para bang may nakaharang sa dibdib ng matanda habang inilalabas ang sama ng loob nito sa mga apo ng iniibig niya. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi nyo na siya makikita pa hanggat hindi kayo nagtatanda. Ibalik mo na sa amin ang lola nanay namin! Para niyo na po hawa! Huwag niyo na po siyang ilayo sa amin! Hinukay na ni Tatang Helio ang 4 na boteng nakabaon sa may lupa. Inihinto na nito muna ang pagpapahirap sa 4 na kamag-anak ni Lola Salud. Bukas ulit ng umaga nito papahirapan ang 4 na biktima. Narinig pa ng mahina ni Tatang Helio ang mga boses mula sa kabilang panig matapos nitong maiahon ng 4 na garapon na naglalaman ng iba't ibang kulay ng langis na may kasamang manyika. Tumalikod na si Tatang Helio upang magtungo pabalik sa tahanan nang tumambad sa matanda si Lola Salud. Ay, mahal, nandiyan ka pala. Teka, kanina ka pa dyan? Anong ginagawa mo dyan, Helio? Bakit may tangan-tangan ka pang mga garapon? Para saan ba yan? Nag-isip ng ipapalusot si Tatang Helio kay Lola Salud. Ay, eto bang mga to? Wala ito. Hinukay ko lang sa bakura namin. Napangiwi ang albularyo sa walang kakwenta-kwenta nitong katwiran. Ganon ba? Kagigising ko lang kasi. Napasarap ba ang tulog mo? Tara na sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Saglit lang, Helio. Baka naman bawal sa akin yan, ha? Nagkakape na ba ako noon? Napakibit ng balikat ang malihim na albularyo. Hindi ko alam, mahal. Bakit hindi mo alam? Asawa mo ko. Ay nako, ang dami mong tanong. Halika na sa loob. Mag-agahan na tayo. Ay hindi pala. Isasabay na lang natin ang agahan at tanghalian para isahan na lang. Magsasangag ako sa iyo na may kasamang pritong tuyo. Biglang tumunog ang tiyan ni Lola Salud. Mukhang gusto ng tiyan ko yan, Di sige na. Balik na sa bahay. Teka. Aalalayan pala kita. Hindi mo nga pala kaya. Maagap na inakbayan ni Tatang Helio si Lola Salud patungo sa ratrat nitong bahay. Maingat lamang nang sa gayon, maiwasang mapatid ang pinakamamahal nitong babae. Masayang nagsalo sina Lola Salud at Tatang Helio sa iisang hapagkainan. Pinakatitigan siya ng matandang albularyo. Hindi na ginalaw ng huklubang matanda ang kinakain. Basta makita lang siya ni Tatang Helio, buo na ang araw nito. Napansin agad ni Lola Salud ang weirdong ikinikilos ng kaharap. Tinuro ng matanda ang pagkaing hindi pa ginagalaw ni Tatang Helio. Helio, yung grasya, Huwag mong sayangin.
Malokong binanata naman siya ni Tatang Helyo ng mga kataga. Hindi ko sinasayang ang grasya kasi nasa harapan ko na. Busog na nga ako eh. Namula ang magkabilang pisngi ni Lola Salud sa ibinatong linya ni Tatang Helyo. Ikaw ha, sinasabi ko sa'yo, Helyo. Kapag hindi mo pa rin ginalaw yung pagkain mo, wala kang halik sa akin mamaya, sige ka. Pagkarinig pa lamang ni Tatang Helyo sa sinabi ni Lola Salud, paspas na sa kakasubo ng nakakamay ang matanda. Naunahan pa nga siya nito dahil sa gahol na makatikim ng matamis na halik mula sa kanya. E di yan, naubos mo. Ganun na lang ba yun? Nasaan ang halik ko? Ibinida ni Lola Salud ang kanyang kamao. Heto, halik, gusto mo? Napakamot sa panot na bumbunan ang nadismayang albularyo. Sus, usapan yun eh. Daya, naisahan ako. Tara na, Helyo. Alalayan mo na ako. Gusto ko nang humiga ulit. Ha? Kakakain mo pa lang ah. Hayaan mo na, basta halika na rito. Madaling sumunod si Tatang Helyo kay Lola Salud. Tinulungan siya nitong itayo mula sa upuan. Pagtayo ng matanda, hindi inaasahan ng albularyo ang paghalik ni Lola Salud mula sa labi. Napaawang ang bibig ni Tatang Helyo sa ginawang yon ng matanda. Oh, masaya ka na? Napatango si Tatang Helyo na ikinangiti nito ng malawak. Salamat, mahal ah. Mahal na mahal kita. Ibinalik ni Tatang Helyo ang paghalik na yon mula sa matanda. Masyado ka nang namumuro, Helyo. Husto na! Ha? Nakakaisa pa lang ako ah. Itinapat ni Lola Salud ang hintuturo sa labi ni Tatang Helyo bilang pagtahimik. Maingat na inihakbang na lamang nito ang mga paang nahihirapan na sa pag-usad patungong papag. Dumiretso naman si Tatang Helyo na mag-ayos ng bote na naglalaman ng manyika na iba't iba ang kulay. Pasaan ka na ba ngayon, Helyo? Eto, inihahanda ko ang mga garapon na ito para ituloy ang pangungulam ko sa kanila. Tinutukoy ni Tatang Helyo ang mga apo nito at si Hilary. Sinong kukulamin mo, Helyo? Tinapunan lang siya ng tingin ng albularyo bago ito lumabas. Magpahinga ka lang dyan, mahal. Basta yung kukulamin ko, ang taong nanakit sa pinakamamahal ko. Nahiwagaan naman si Lola Salud sa binitiwang kataga ng asawa niya kuno. Pinanatag na matanda ang sarili. Sinubukan niyang magpasakop sa kaantukan para ipahinga ang pag-iisip. Sa malalim na pagkakatulog ni Lola Salud, nagpakita sa kanya ang 3 pamilyar na mga mukha. Bigla niyang naalala ang 3 mga apong sina Rene, Benedicto at Magnolia. Nakita niya roon sa panaginip ang paghingi nito ng tulong, habang may nagpapahirap sa mga ito. Lola Nanay, yung mukha ko! Naiirita na po! Sobrang kati na po! Nasipat niya sa magkabilang pisngi ni Magnolia na nagkukulay ube na ito. Patawarin mo po ako, Lola Nanay. Kung isa po ako sa pumayag sa desisyon nila na dadaling ka po sa Home for the Aged. Pero kailangan po namin ng tulong mo. Yung balat ko po, nagkukulay berde na. Ang dami ko na pong galis, Lola Nanay. Nahihirapang saad ni Benedicto. Lola Nanay, aray! Sorry na po. Nagsisisi na ako sa mga nasabi ko sa inyo. Sising-sisi na po ako. Mas mahal po kita at kailanman hindi mapapantayan ng kahit na sinong pagmamahal mo para sa amin. Iligtas mo po kami mula sa kamatayan. May lumalabas sa butas ng ari ko na kulay pula. Hindi ko mawari kung ano po pero isa lang ang sigurado. Kinukulam po kami. Kaya parang awa mo na, Lola Nanay. Gumising ka po. Iligtas mo po kami, Lola Nanay. Napadilat na mga mata si Lola Salud. Bumangon siya't hinanap ang pangsapin sa mga paa. Helyo! Nasaan ka? Helyo!
Kinuha niya ang tungkod sa tagiliran tsaka lumabas ng rat-rat na bahay. Biglang nakaalala si Lola Salud na sa bakuran pala ni Tatang Helyo isinasagawa ang pangungulam nito mula sa nabibiktima. Yung mga garapon na yon, ginagamit upang ibaon sa lupang bakuran at dinadasalan ng lengguwahe ng demonyong Latin nang sa gayon maging epektibo ang pangungulam dito mula sa teritoryo ng mapanlinlang na albularyo. Nang gagalaiting pinuntahan ni Lola Salud ang bakura ni Tatang Helyo para kumprontahin. Nadatna ng matanda na naka-Indian seat ang naturang albularyo. Nakapikit ito habang may dinadasalan sa lupa. Rinig na rinig niya ang namimilipit sa sakit na mga boses ng mga apo. Helyo, tama na yan! Naudlot ang pagpapahirap ni Tatang Helyo sa kanyang mga apo. Dumilat ito. Pawang itim na lamang ang makikita sa kulay ng mga mata ng mangkukulam na kumupkop sa kanya. Hindi natinag si Tatang Helyo sa pagpigil niya. Saglit pa'y muli na naman itong pumikit, saka ipinagpatuloy ang pag-oorasyon. Sa galit ni Lola Salud na ayaw magpaawat ng albularyong kumupkup sa kanya sa kasamaang ginagawa sa mga apo, maingat na lumapit siya rito. Pinaghahampas niya ng kanyang tungkod ang tahimik na bumubuka-buka ng bibig na si Tatang Helyo. Nawala ito sa konsentrasyon sa pag-oorasyon hanggang sa masira ang proseso ng ritual. Bumalik sa normal ang kulay ng mga mata ni Tatang Helyo nang maramdaman itong nasakta na sa kanyang ginawa. Sabing tigilan mo na yan, matanda ka eh! Ha! Todo na ang paghampas kay Tatang Helyo. Tumaob na ang matandang lalaki sa pisikal na yon ng pagpalo niya ng pamatpat sa albularyo. Hanggang sa mahigpit na hinawakan niyo ng mangkukulam upang siya'y pigilan. Ano bang ikinagagalit mo, mahal? Natatandaan ko na ang lahat-lahat, Helyo. Hindi mahal ang pangalan ko at hindi rin kita asawa. Bakit mo ako niloko? Bakit mo sinasalbahe ang mga apo ko? Binitawan ni Tatang Helyo ng patulak ang tungkod na ipahahampas niya sa mukha nito. Mula sa itim, nagkulay dugo ang mga mata naman ng albularyo. Naging malalim na ang baritono ng boses nitong nagsalita habang ginagapangan ang buong katawan ng itim na balahibo. Sapagkat mahal kita, Salud, kaya ako ginagawa sa iyo ito! Anong nangyayari sa'yo, Helyo? Umikot-ikot ang leeg ni Tatang Helyo at naririnig ang mga paglagutok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hanggang sa tuluyang magbago na ang wangis ng kaharap. Naging halimaw na ito, dulot ng nagliliwanag na kwintas na suot. Hindi ito maaari. Isa ka ring aswang. Oo, mahal kong Salud! Isang mangkukulam na aswang! Malakas na umatungal si Tatang Helyo mula sa pagpapalit ng anyo. Pumailan lang ang nakakatakot na boses nito ng gabing yon na nagbigay ng kilabot sa buong sistema ni Lola Salud. Anong gagawin mo sa akin? Nangangatog ang tuhod na tanong niya sa kaharap na halimaw. Wala akong gagawin sa iyong masama, mahal kong Salud. Nagmalasakit lang ako sa iyo dahil mahal kita. Alam mo yan noong mga bata pa tayo. Mahal kita, Salud! Nag-uumpisa ng maging emosyonal ang matandang aswang. Tila naman nagkaroon ng bara sa lalamunan si Lola Salud at hindi na nakapagsalita matapos ang pag-amin ni Tatang Helyo ng nararamdaman sa kanya. Kahit maghintay ako sa wala, pero umasa ako na kahit kaunti lang gayong matatanda na tayo, mararamdaman ko sa iyo, Salud, ang pagmamahal na hiniling ko ilang dekada na ang nakararaan.
Kahit isang araw lang. Subalit, Helio, alam mo naman na... Oo, alam ko, Salud. Noon pa man, ang turing mo sa akin ay isang batang paslit lang. Isang nakababatang kapatid. Hinahangaan lang kita kasi napakabait mo sa akin noon. Ikaw ang nagturo sa aking magbasa buhat ng mamatay ang mga magulang ko sa ikalawang digmaang pandaigdig. Walang nagawa ang mga magulang ko sa itim na kapangyarihan at dumadaloy na dugong aswang nila para labanan ng mga sumakop sa atin. Kinahain sila ng gyera. Pero ikaw na ate ko na walang pag-atubiling kinupkup ako noon. Kahit hindi naman ako kaano-ano, ay binuhay pa rin ako. Pinagmasdang maigi ni Lola Salud ang nakakatakot na itsura ni Tatang Helio. Sa kabila ng pagiging halimaw nito, may pusong mamundin sila na tumatanaw lamang ng utang na loob sa taong naging mabait sa kanila. Kaya heto ako. Gumaganti lang ako sa iyo ng kabutihang ginawa mo sa akin, Ate Salud. Kinupkup din kita ngayong nag-uumpisa nang mawala ang iyong memorya. Para kahit mabura ang alaala mo sa iyong mga apo, tuluyan ka ng mag-ulyanin. Maalala mo itong huli nating magkasama na tayong dalawa lang. Hindi nag-alangan na haplusin ng magaan ni Lola Salud ang malambot na itim na balahibo ng aswang na si Tatang Helio. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na naging ate ako sa iyo noon, Helio. Patawad kung hindi ko ibinalik sa iyo ang pagmamahal na hinahangad mo mula sa akin. Pero sana, tigilan mo na ang pananalbahe sa mga apo ko. Sapat na yun para turuan sila ng leksyon. Kilala ko sila. Oras na madisiplina. May matututunan silang bago na tiyak akong itatatak nila sa kanilang mga isipan. Hinawakan ng halimaw na anyo ni Tatang Helio ang nagliliwanag nitong kwintas. Bumalik ito sa dating anyo na isang pangkaraniwang matanda. Buong galak na niyakap niya si Lola Salud at nagpasalamat. Ano ba, Helio? Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil kinupkop mo ako sa iyong tahanan. Pero sa ngayon, kailangan ko nang magpaalam sa iyo dahil sabik na ako sa aking mga apo. Kumala sa pagkakayakap si Tatang Helio sa kanya at may mahalagang sinabi. Ako rin, magpapaalam na. Bakit? Saan ka naman pupunta, Helio? Napabuntong hininga ang matandang albularyo at may huling hiling na hiningi kay Lola Salud. Ate Salud, ang ibig kong sabihin, mahal kong Salud. Maaari mo bang tanggapin ang kwintas na ito? Pinigtal ni Tatang Helio ang kwintas na suot sa liig, saka ito inabot sa kanya. Para saan ba ito, Helio? Maililigtas ka niyan mula sa kasamaan at pagkatakam sa karne. Ano? Wala. Mahal kong Salud, may isa pa. Humirit pa si Tatang Helio. Ano ba yan? Maaari ba akong makatikim ng halik sa'yo? Isang halik ng pamamaalam lang para sa akin. Bakit? Ano bang ibig mong ipakiwari, Helio? Hindi na naituloy ni Lola Salud ang susunod na sasabihin nang sunggaban siya nito ng halik sa labi. Hindi na nakapalagpa ang matanda. Kusa na lamang niyang tinatanggap ang maririin at marubdob nitong paghalik na nagpapikit sa kanya. Hanggang sa ninamnam na lamang yon ni Lola Salud at nakaramdam ng kung anong bagay ang ipinasa ni Tatang Helio mula sa bibig nito. Isa yung itim na binhi. Nanlaki ang pares na mga mata ni Lola Salud nang malunok yun. Itinulak niya si Tatang Helio na nag-uumpisa ng manuyo ang balat at mukha. Ano yung ibinigay mo sa akin, Helio?
Ano yung nalunok ko? Sinubukang iduwalyo ni Lola Salud, subalit hindi na yun mailuwa pa ng matanda. Napaangat ng ulo ang may edad na babae nang unti-unti nang nagiging abo si Tatang Helyo. Anong nangyayari sa iyo, Helyo? Bakit ka nagiging abo? Panahon na para ipasa ko sa iyo ang aking binhi. Matagal ko nang ginagamit yan para lumakas ako at humaba pa ang aking buhay. Ang kwintas na binigay ko sa iyo ay pangontra sa tuwing magkukusang magpalit ka ng anyo sa gabi. Hawakan mo lang yung kwintas at kanyang pakikinggan ang iyong hiling na hindi magbagong anyo. Mahabang saad ni Tatang Helyo habang nalulusaw na ang buong katawan. Teka lang, Helyo! Sandali! Huwag mo akong iwan! Helyo! Huwag mong ibigay sa akin ito! Helyo! Ayoko nito! Hindi maaari! Ito ang tandaan mo, Salud, at sana'y maalala mo pa mula sa akin na mahal kita. Hinipa na ng hangin si Tatang Helyo na bigla na lamang nawalang parang bula. Hindi, Helyo! Hindi! Napaluhod na lamang si Lola Salud sa paghihinagpis. Iniiyakan ng bakura na yun ni Tatang Helyo na iniwan siya roong mag-isa. Bumalik ng mag-isa si Lola Salud sa piling ng mga apo na hindi na nakatungkod. Buhat nang ibigay sa kanya ang kwintas at ipasa ang binhi ni Tatang Helyo na doble ang lakas niya. Hindi, mas doble-doble pa sa doble. 10 tao ang katumbas. Sinalubong siya ng yakap ng mga apo na humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa nito. Lola Nanay, hindi ka na po namin ibibigay kahit kanino. Natakot lang po talaga ako na mawala ka sa amin dito sa bahay. Patawarin niyo po ako, Lola Nanay. Ayos lang yon, Rene. Tahan na. Ang mahalaga, nandito na ako uli sa piling niyo, mga apo ko. Hinding-hindi ko na kayo iiwan pa. Mahal na mahal ka po namin, Lola Nanay. Pinataka ng halik ni Magnolia sa kanang pisngi ang matanda. Lola Nanay, hindi ka na po namin iiwan. Ako na po magbabantay sa inyo. Voluntaryo ni Benedicto na ikinatawa ng matanda. Hindi kaya kong sarili ko. Gusto ko nga, ako ang mag-aalaga ulit sa inyo kahit malalaki na kayo. Teka, nasaan na nga ba yung apo ko sa tuhod na si Rene? Nandun po sa kwarto. Mahimbing na natutulog. Ganun ba? Sige, mamaya ko na siya lalaruin. Yung misis mo naman, si Hilary, nasaan? Patay na po ang asawa ko, Lola Nanay. Wala na po siya. Doon lang naisip ni Lola Salud na hindi pala kinaya ni Hilary ang pangungulam ni Tatang Helyo dito. Naging maselan kasi ang pagdalaw ng pagkababae nito na nagkaroon na ng nana at impeksyon hanggang sa umabot na sa utak at sa puso nito. Napakaaga namang nawala ng asawa mo, apo ko. Kasalanan ko po ito. Kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo. Patawad ko. Lola Nanay, dapat lang po sa amin yun dahil ipinagkanuluka po namin. Sorry po talaga, Lola Nanay. Basta, Lola Nanay, hiling ko lang na tumagal pa po ang buhay niyo at umabot ng 100 edad. Hiling ko po na palagi ka pong malakas para po sa aming mga apo mo. Tumaas ang sulok ng labi ni Lola Salud sa inihayag ni Benedicto. Huwag kayong mag-alala, Benedicto, Magnolia at Rene. Tatagal pa itong buhay ng lola ninyo. Sigurado ako dyan. Siguradong sigurado. Kumpiyansang sabi ni Lola Salud sa mga apo habang hawak ang suot nitong kwintas at may binhi pa na ipinasa sa kanya ni Tatang Helyo
kaakibat ng pagiging isang immortal mula sa lahi ng mga aswang. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!